I will never forget that first time I came to Wildcard Gym and I met Freddy. Freddy was he was young back then. He has a black hair. I'm black now. Now it's always white. And me. I have a lot of white hair in my head. I told him until my last year of my career, I will not change you as a twin. I love Freddie Roach. Manny Pacquiao changed my life. Isa sa pinakamakulay at pinakakahangahangang karera sa mundo ng Manny Pacquiao, ang natatanging 8 Division Champion at minahal ng fans sa iba't ibang panig ng mundo na respetadong pangalan sa mundo ng boxing. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, may isang tao na hindi rin dapat kalimutan. Ang taong tumulong humubog sa kanya mula sa pagiging prospect hanggang sa maging alamat ng sport. Ito ay ang kanyang coach at trainer na si Freddie Roach. Paano nga ba nagsimula ang hindi inaasang pagkakakilala ni na Coach Freddie at Pacquiao? At ano bang meron kay Freddie Roach na naging susi para ma-unlock ang full potential ni Manny? Taong 2001, napadpad si Manny Pacquiao sa Los Angeles kasama ang kanyang business manager na si Rod Nazario at kaibigang si Lito Mondejar. Galing na silang San Francisco noon pero bigo silang makahanap ng American trainer na seryosong titingin at mag-i-invest ng oras sa isang boksingerong hindi man lang marunong mag-Ingles. Dito na sila dinala ng isang Cebuano matchmaker sa Wildcard Boxing Club sa kanto ng Santa Monica at Venice Street sa Hollywood. Ang gym ay pagmamayari ni Freddie Roach na binuksan niya noong 1995 matapos magretiro sa boxing dahil sa maagang sintomas ng Parkinson's disease. Hindi talaga si Freddie ang sadya ng Team Pacquiao dahil sisilipin lang sana nila ang ibang Filipino fighters na nag-ensayo sa gym. Pero bago umalis, nakiusap si Rod Nazario kay Coach Freddie kung pwede niya bang subukan si Manny sa punch meets kahit isang round lang para masuri ang galing nito. Agad namang pumayag si Freddie kahit wala siyang ka-idea kung sino ang payat at blondie na batang nasa harap niya. Nang tumunog ang bell para sa unang round ng meatwork, doon na nagbago ang kasaysayan ng boxing. Sa unang pagtapak pa lang ni Manny sa lona, nagpakawala agad siya ng mga kombinasyon na may kakaibang bilis at bigat. Ayon kay Freddie Roach sa mga interview, ramdam na ramdam niya ang lakas ng mga suntok ni Pacquiao na bumabaon at yumayanig hanggang sa kanyang mga braso at balikat. Pagkatapos ng 3 minuto, ibinaba ni Freddie ang kanyang mga kamay at lumingon sa mga assistant sa gym. At napasabi na lang itong, "Wow, this kid can fight." Magalipas ang ilang sandali, lumapit si Rod Nazario kay Manny na may malaking ngiti sa mukha at sinabing, "Meron na tayong bagong trainer." Doon formal na nagsimula ang kanilang 20-year partnership nang walang pinipirmahang kahit anong kontrata at isang simpleng handshake lang ang pinanghahawakan nilang dalawa. What did you know about Manny? Nothing. I didn't even know who he was. You know, when Manny walked in the gym at the Wild Card, he came in with a couple of managers, and they asked me. They said we heard that you're pretty good on the mitts, and they wanted me to do mitts with Manny. After a couple rounds, he likes me because I punch hard. He said, I punch hard, and I like the way he do mitts, and I like the way he trained. After one round, I went over to my people and I said, "Wow, can this guy fight?" And he went over and said, "We have a new trainer." Because I asked Pacquiao, he says, "Well, you know, did you go to any other gyms before this one?" He says, "Freddie, I started in New York and I came across the country and I stopped at every gym I could. And everyone else turned me down." I'm so happy I built this gym because without this, Pacquiao and I would have never met. So it was the greatest day of my life. June 2001, 2 linggo pa lang na nag-ensayo si Manny sa Wildcard nang magkaroon nito ng pagkakataon para lumaban sa Las Vegas. Katapat ang undefeated at reigning IVF Super Bantamweight Champion na si Lelo Ledwaba ng South Africa. Noong June 9, eksaktong 14 days bago ang laban, umurong ang orihinal na kalaban ni Ledwaba na si Enrique Sanchez dahil sa injury. Kaya't naghahanap ang promoter na si Murad Muhammad at ang HBO sports executive na si Kerry Davis na pwedeng ipalit sa laban para hindi masira ang schedule. Dito na inalok kay Pacquiao ang laban. Kahit kulang sa kondisyon at napakaikli ng panahon para pag-aralan ang style ng kalaban, tinanggap ito ng Team Pacquiao para sa garantisadong premyong $40,000.
Sa dressing room ng MGM Grand noong gabi ng June 23, 2001, bakasan ka ba sa mukha ng kanyang manager at mga kasamahan? Pero bago lumabas, itinaas ni Manny ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanila, "Huwag kayong kabahan. Pagkatapos ng laban na ito, maririnig nyo ang And then you, IBF Champion of the World!" Habang naglalakad patungo sa ring, may isang hiling lang si Rod Nazario kay Manny. Baliin mo ang ilong niya sa unang suntok. Pagdating ng unang round, ginawa agad ni Manny ang hiling ng kanyang manager. Isang solid straight left ang bumaon sa mukha ng kampiyon na naging sanhi ng maagang pagdugo ng ilong ni Ledwaba. Ginamit ni Pacquiao ang kanyang kakaibang style. Mabilis siyang pumapasok na nagpapakawala ng 5-punch combination at mabilis ding umaatras bago pa makaganti si Ledwaba. Nagulat ang mga commentators dahil hindi nila inasahan na ang isang late replacement ay magpapakita ng ganong klaseng bagsik. 3 beses pinadapa ni Manny si Ledwaba sa kabuuan ng laban. Mula sa pagiging boksingero na sumasabak sa General Santos City para sa premyong ₱100 noong siya'y 16 years old pa lang, biglang naging world champion si Manny Pacquiao sa Amerika sa loob lang ng 6 na round. Noong bagong dating si Manny sa wildcard gym, alam na agad ni Freddie Roach na may malaking limitasyon si Manny Pacquiao dahil umaso lang ito sa malakas niyang kaliwa at kapag naiiwasan na ng defender ang left straight ni Pacquiao ay wala na siyang ibang option. Dito na pinakita ni Coach Freddie ang kanyang husay bilang trainer. Hindi niya binago ang pagiging southpaw o agresibong estilo ni Manny. Sa halip, sinanay nito ang kanang suntok ni Pacquiao na araw-araw tinetraining sa wildcard gym gamit ang kanang jab at kanang hook na kalaunan ay binansagang Manila Ice. Tinuro nila ang bilis ng paa niya para gumalaw ng laterally at gumawa ng mga blind angles. Mga posisyon kung saan makakatama si Manny habang ang kalaban naman ay hindi makasunod sa tamang anggulo. Ang kumang anggulo ang dahilan ng dibisyon, kung saan pinabagsak niya ang mga tanyag na pangalan tulad ni na Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez at Oscar De La Hoya. Ngunit habang umaakyat si Manny sa rurok ng tagumpay, patuloy namang lumalala ang sakit ng Parkinson's disease ni Freddie Roach na naging sanhi ng madalas na panginginig ng kanyang mga kamay, kahirapan sa pagsasalita at kawalan ng balanse sa kanyang pang-araw-araw na kilos. Pero may isang bagay na hindi may paliwanag ng mga doktor patungkol sa sakit na ito ni Roach. Dahil sa sandaling isusuot na ni Freddie ang punch mitts at pumasok na sa lona kasama si Manny, biglang umihinto ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang matinding konsentrasyon, bilis at reflexes na kailangan para saluhin ng mga nagbabagang suntok ni Pacquiao ay nagsilbing pinakamabisang gamot para sa kanyang utak at muscular system. Kahit naging bilyonaryo at senador na si Manny at marami ang nagsasabi sa kanya na dapat nang kubuhan ng mas batang trainer ay nanatili siya kay Freddie. Kahit dumaan sila sa tampuhan noong 2017 matapos ang pagkatalo ni Manny kay Jeff Horn, kung saan 16 na buwan silang hindi nag-usap dahil hindi nagustuhan ni Manny ang komento ni Freddie na dapat na siyang mamili sa pagitan ng pagiging senador at boksingero. Nagkaayos din sila noong 2019. Nagkita sila sa isang hotel suite sa Los Angeles, humingi ng paumanhin si Manny, nagkamay sila at muling nagkasama sa wildcard ng walang perasong papel na pinanghahawakan. Sa kasaysayan ng boxing, bihira ang relasyon ng fighter at trainer na tumatagal ng mahabang panahon dahil sa usapin ng pera, porsyento o magkaibang pananaw. Ngunit ang Pacquiao-Roach tandem ay nagpatuloy sa loob ng 2 dekada at magpahanggang sa ngayon. Walang nag-aakala ng pagkikita nila sa isang maliit na gym sa Hollywood ay may kakayahang baguhin ang kasaysayan ng sports sa buong mundo. I trust him and he's like my father. He's like my kid to me. He's like my son. He's looking for my future, good future, not bad. I'm so happy I built this gym because without this, Pacquiao and I would have never met. So it was the greatest day of my life. I mean, he absolutely changed my life completely. I told him until my last year of my career, I will not change you as a team. I love Freddie Roach.